Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Eto na nga mga kaibigan, magkaisa po tayo na ituwid ang tama at magnaig ang katotohanan. Sa pagbibigay po ng inyong mga opinyon, suhestyon ay mapapakinggan ng Pilipinas, mapapakinggan ng buong mundo ang hinaing nating mga Pilipino. Nitong nakaraang eleksyon nga po ay hindi po ipinroklama ng Commission on Election at inannounce nga po ni Attorney George Garcia na hindi maaaring maproklama, pansamantala ang isa sa mga party list na nagwagi nitong nakaraang eleksyon. Ito po ang Duterte Youth Party List. Kasama po ang bagong henerasyon ni Congresswoman Herrera. Ang dalawang party list na pong ito ay nanalo nitong nakaraang eleksyon, subalit hindi ipinroklama kaagad-agad ni Attorney George Garcia sa kadahilan ng mayroon daw itong mga kasong kinakaharap at kinakailangan munang ma-resolve kung ano man ang mga issue na kanilang kinakaharap. Okay, so wala po tayong tutol dyan para maiwasan po yung kung ano man yung maaari nilang magawa sa kanilang mga kaso kung sila po ay ipoproklama. Wala po tayong tutol dyan. Okay? Pero ang sa akin lamang ay as long as the case is in kung nasa korte pa at hindi pa ito na desisyonan, wala pang final verdict, if this party list are guilty or not, dapat okay na maproklama sila. Pwede mo naman silang i-suspend when there is already a final verdict, di ba? Ganun lamang po yan, mga kaibigan. Pero kung ang pag-uusapan natin ay kaso, it should apply to all. Okay? Dapat ina-apply ito sa lahat. Hindi lamang sa Duterte Youth Party List, hindi lamang sa BH or Bagong Henerasyon Party List. Kasi as long as mayroong kaso, gaya nga po ng binanggit ng COMELEC Commissioner, di dapat pati si Congresswoman elect, Laila De Lima, ay hindi rin dapat maproklama. May kaso po si De Lima, di ba? At ang desisyon nga po ng RTC na pawalang bisa si Laila De Lima ay ibinalik po ng Court of Appeals. Dahil sabi ng Court of Appeals doon sa judge na naglabas ng kanyang desisyon para mapawalang bisa, mapawalang sala si Congressman elect Laila De Lima, sabi ng Court of Appeals kulang at hindi malinaw ang dahilan kung bakit kinakailangang palayain at pawalang bisa ang kaso laban kay Laila De Lima. Okay? So, the law must be applied to all, otherwise not at all. Okay? Kung ganun lamang din po ang pag-uusapan. Mas matindi pa nga itong kay Laila De Lima because there is already a conviction. There's already a conviction during the time of the former President Duterte. Kaya nga siya nakulong There's already a conviction. Imagine, naging DOJ secretary, naging senadora, pero hindi niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. That means to say, there is a certainty of conviction kay Laila De Lima during the time of the former President Duterte. Kung matalino yan, hindi yan makukulong. Kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ang asawa ni Congresswoman Jinky Beatrix Luistro. Sabi nga po ni Congresswoman Jinky, yung kaso laban sa kanyang asawa ay gawa-gawa lamang. Gawa-gawa lamang pero hindi nakulong. How much more? Kung itong si Laila De Lima talagang walang sala, di sana nakulong, hindi sana nakulong yan kung matalino siya talaga. Dahil nga meron siyang pagkakasala, it's very obvious
na siya ay guilty beyond a reasonable doubt. So, para sa akin, kung ganyan lamang din naman ang usapin, as long as there is a case, edi dapat pati si Leila de Lima hindi na proklama. Ganun lamang po kadali. Okay. So, dahil nga po hindi na iproklama ang kabataan, ang Duterte Youth Party List, okay, ay tuwang-tuwa ang Kabataan Youth Party List spokesperson, Attorney Renico. At sabi nga po ni Attorney Renico, deserve daw ng Duterte Youth Party List na hindi maproklama. Okay mga kaibigan, si Attorney Renico, ang spelling po niya R-E-N-E-E, Renico. Okay? Siya po ay isang congresswoman na kung saan ay isa sa mga pumapabor sa impeachment against the Vice President Sara Duterte. Siya po yung congresswoman na abogada, na kulot, butanding din ang itsura. Okay? So, si Attorney Renico ay tuwang-tuwa dahil hindi pa napoproklama ang Duterte Youth Party List. Okay? Nitong mga nakaraang linggo, mga kaibigan, ay lumabas, bumulaga sa media ang isang biktima ng panggagahasa. Ang biktima ng panggagahasa ay miyembro ng Kabataan Youth Party List. Ayon sa biktima, 3 beses nang nangyari ito sa kanya at idinulog niya ito sa Kabataan Youth Party List pero hindi inaaksyonan, hindi gumagawa ng paraan ang Kabataan Youth Party List. Okay? So, dapat bang ma-disqualify ang Kabataan Youth Party List na siya dapat ang unang magbigay ng tulong sa kanilang mga miyembrong biktima kagaya ng panggagahasa? Ganon din naman ang Gabriela Party List bilang isang grupo ng kababaihan na kagaya nga po ng isang miyembro ng Kabataan Youth Party List na ginahasa. Dapat ang dalawang ito ang magtulong-tulong upang matulungan ang isang miyembro ng party list. So, mga kaibigan, pabor ba kayong ma-disqualify at hindi maproklama ang Kabataan Youth Party List, Gabriela Party List, hanggat hindi nare-resolba ang kaso ng panggagahasa, hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang biktima? Okay? Napakalinaw po mga kaibigan. Okay, so napakalinaw po, nakakalungkot na isang katotohanan na kung yung walang mga kaso, walang mga bagay na ginawang masama, ayun pa yung hindi nabibigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mundo, sa Pilipinas, sa mundo tuloy. Visit na yan kasi nga nasa ICC si Duterte, kaya ang pakiramdam ko, naku po, Ginoo kalagi oy. So yun na nga mga kaibigan, kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalilimutang mag-subscribe. Parang awa nyo na. Ilang beses na akong nananalangin sa inyo, mga kaibigan. Hindi, joke lang po mga kaibigan. Kasi natatawa ako dun sa isang nanalong, di ko alam kung basta nanalo yung kanyang jingle na pangatlong na niya laban, tapos hindi pa siya nananalo. Yon, natuwa lang ako dun. So, yun mga kaibigan, again, kung kayo po ay anti-Duterte, ipagpaumanhin po ninyo, pero ang video na ito ay hindi po para sa inyo. Okay, so magbibigay naman po ako ng disclaimer kung pwede kayo sa video na to, kasi masasaktan lamang kayo kung makikibahagi kayo sa ganitong uri ng diskusyon. Alright, so magandang araw mga kaibigan.